Magandang hapon po sa ating lahat. At again, Happy New Year. At 25 po natatapos ang Enero, ay talagang Happy New Year lagi. Ha? Ngayon, ako po, si Noel Reyes, ang spokesperson ng Department of Agriculture at Assistant Secretary for Strategic Communications. Ito po ang ating 66th virtual presser ng IATF Task Group on Food Security under the leadership of the Department of Agriculture at sa pamumuno ni Secretary William Manong Willie Dar. At 20 ahensya po ang bumubuo ng Task Group on Food Security ng IATF. At ang kasama po namin dito ay kanina na-flash yung mga logo ng screen na yan. At dahil sa laki po ng poder ay hinati sa 6 na sub-task groups. Ito po ay ang food resiliency, energy, food value chain and logistics, pang-4, water, pang-5, agribusiness, panghuli, food production and distribution. Noong nakaraang Martes po ay nauhin natin si Secretary William Dar at siya po ang nagbukas ng ating presser nitong taon at inilatag niya ang 12 strategies kung saan nakapaloob po ito sa 1DA framework. Bago po ito, pero yan po ay kasama din po doon sa 8 paradigms para sa mga nanonood. No? Kung sabihin niyo, baka iba yun sa 8 paradigms. Hindi po, nakapaloob po yun at in-expand at naging 12 strategies na po yun para kung makamit po ng department yan, ay magiging daan para makamit ang inaasam o target na 2.5% growth sa ating sektor ng agrikultura. At ito po, isa ang Administrasyong Duterte, ang pamunuan ng Department of Agriculture, ay masusukat sa isang commodity lamang, bigas. Yan po. Yan ang pag-uusapan natin. Kaya kasama po natin, walang iba kundi ang ating Undersecretary for Operations na kung saan nakatuon ang produksyon ng bigas at iba pang mga commodities. Yan po, si Engineer Ariel T. Kenan, aming USEC for Operations. USEC Ariel? Magandang araw din po sa inyo, Sec Noel. Happy New Year din po sa DA family at lahat po ng ating mga televiewers, Sec Noel. Yan po. Ang ibabalita po namin, ito po ay sa projection ng Philippine Statistics Authority na ito pong fourth quarter ay maganda ang lagay ng produksyon. No? First, second, third, fourth hanggang kabuuan ng 2020 ay mag-harvest daw po tayo ng 19.44 million metric tons. Napakataas po yan. Yan po ang highest so far at it beats the previous high of 19.27 million metric tons noong 2017. Pakikwento nga po, Yusek Ariel, paano natin nagawa ito in spite of the malalakas na bagyo noong nakaraang quarter? Yeah, Sec Noel, kanina po nabanggit ng Secretary, may 4 daw po na major na naging siguro challenges kundi mambalakid. Ang 4 pong yon, ito po yung tinatawag nating una, yung Taal, eruption. Sinundan po ng ASF, meron po. Pangatlo po yung sinasabi po nating mga salasalabat na kalamidad, tsaka Santa Cruzan na mga typhoon. And of course, the pandemic all throughout the year, magmula Marso po yung nandiyan na. Pero po hindi po ito naging what we call dahilan kung bakit hindi natin po maaabot yung 19.44 million metric ton. Ang tanong po, ito po ba'y tsamba? Hindi po tsamba, ito po estratehiya. Strategy. Ano po yung strategy na ginawa natin? I-attribute natin to sa mga sunusunod. Ang kabuuan ng National Rice Program. Ang National Rice Program po ay hinahati sa 3. Of course, we have the expanded hybrid po. Nandoon din po yung RCEP program po natin. At saka po yung tinatawag nating expanded inbred. Sa National Rice Program, meron po tayong libreng seeds, machineries, training, irrigation at production and post-harvest facilities. Sa RCEP naman po ay makikita po ninyo ang end in mind po ng RCEP ay gawing globally competitive ang local rice producers po natin at para maging resilient naman po sila in times of climate change. Kanya nga po sa RCEP, meron po tayong libreng seeds, meron po tayong machinery, training and loan component. Okay. At ang pinakahuli po, Sec Noel, na napaka-importante, nung pong mag-request sa IATF ang ating kalihim, nabigyan po tayo ng 8.5 billion. Ito po yung RRP1 natin para sa seeds and fertilizer. Ito po ang bunga ngayon. Dahil dyan sa ayudang yan at tulong na yan, umangat ang ating produksyon. Despite
the 4 typhoons na nagbawas ata ng mahigit 400,000 metric tons. Ako, malaki po yun, Asek Noel. So, Hindi. nasa 21, so may git po. Nasa 20 na sana tayo ngayon, ano ha? So, lumampas na po tayo, Asek Noel. Okay. So anong hinaharap? Anong taya natin ngayon sa etong dry season at ang kabuuan ng wet season hanggang 2021? Ano po ang taya natin ngayon? Umpisa natin sa dry season po ngayon. Ang kagandahan po ngayon ay meron po tayong RRP2, Asek Noel, okay. yung Rice Resiliency Program 2. Ongoing po ngayon ang ating, syempre po, yung ating pong mga magagandang nagawa na ay tutuloy at i-enhance po natin. Ito po, nakita natin sa screen, ito po ang target, 2 milyong hektarya. Correct, yes sir. At meron po tayong seed in form of number of bags na distribution na 1,939,000. Libre po yan, Yusek. Hindi lang po libre, talaga pong yan ay piling-pili. Ibig sabihin, high-yielding variety po yung mga yan, of different level. Meron po tayong certified, at saka hybrid po, at saka po inbred. Naku, napakaganda. So, ayan po. At inuumpisahan na po, hindi po ba, Yusek? Tama po kayo at inaasahan po natin na ito po ay ma-harvest po natin this coming first and second quarter po. Ayan. So, anong antaya natin sa 2 million? Ilan ang ma-harvest natin yan? What are we looking at? Asek Noel, pag ang pinag-usapan po natin, immediate, yung pong itinanim natin po last year na anihin po natin na yung first and second quarter. Sa first quarter po ay tumataya po tayo ng 4,889,000 metric ton. At sa second quarter naman po ay 3,909,000 metric ton. Sa kabuuan po ng taon, pag sinama po na lahat natin, pating forecast po natin for import, yung kakulangan, ay tumataya po tayo ng ani po natin, na 20,472,000, which is 1 million more than what we had dun sa 1944. So yan po. Diyan tayo susukatin. So, pag ulit tayo sa December 2021 20.4. Yes, God sir. willing, weather permitting. Tayo po ay siyempre nananalangin, pero lahat ng estratehiya naman po ay ginagawa natin at sa tulong ng ating mga stakeholders ay magagawa po natin. Oh, napakaganda po yan. So again, yan po ang taya natin sa palay production nitong 2021. At bigyan po natin daan para i-direction na natin, Yusek, ang ating mga, dahil marami-rami ito, para bigyan natin ng panahon. Ang ating mga kasama sa media, may kanya-kanyang tanong po sila Pero banggitin ko na kung sino nagpadala ng mga tanong nila. Si Ray Pilayo ng UNTV News, si Aileen Mencias ng Abante, Annabel Surara ng DCEC Radyo Aguila, Shaila Francisco ng TV5, John Enriquez ng DCAS, Reveno Chabe ng Business World, JM Encinas ng GMA News, Val Gonzalez ng DCRH, at Rambo Labay ng DCXL RMN. Unahin na po natin ang tanong ni Ray Pilayo ng UNTV. Yusek, may implikasyon ba sa Pilipinas bilang, kasi nag-aangkat po tayo ng ngayong bigas, napabalitang mag-aangkat ang Vietnam ng low quality rice sa India. Hindi po ba ibig sabihin ay mababa na rin ang produksyon nila ng palay? Asek Noel, of course, may implikasyon po hindi lamang po sa bansa, kundi sa world market. Alam naman po nating more than 90% ng angkat po ng Pilipinas ay nanggagaling po sa Vietnam. So, ang isang maaaring implikasyon po ng pag-angkat ng bigas ng Vietnam mula sa India ay posibleng pananatili ng mataas po na presyo, of course, ng bigas sa pandaigdigang merkado. Apektado po lahat. At dahil sa mataas na benta ng bigas sa world market, strategy po ng India to, Asek Noel. Ano pong strategy ibig sabihin? Pinili po nila na bumili ng mataas na percentage broken. Ibig sabihin, durog, nabili po nilang mura. Ito yung pakain nila sa kanilang mga pagbababuyan. Hindi po pagkain ng tao. Of course not. Dahil po yung pinuproduce po nila na magandang quality, mataas po nilang mabebenta sa labas. Ayun. So, ibig sabihin, makakabili pa rin tayo, hindi tayo kakapusin, kung if ever. But of course, Asek Noel, we have to have that caveat na syempre, hindi lamang po tayong gustong bumili sa Vietnam, kanya nga po gusto ng kalihim na pataasin pa po ang sufficiency level natin. Tama. Hindi. Doon nakatuon yung susunod na tanong. Ilan po ba ang production natin at ilan po ang mai-import natin nitong taon? Yun ang tanong.
Sa nakikita po natin, ang kailangan po, ang mapupunan na pangangailangan po natin para sa buong bansa, kung meron po tayong projection na 20.4, ay mga around 1.69 million metric tons ang kailangan po nating angkatin. This Pero Asek Noel, siyempre, it depends on the policy. Nakadepende pa rin kung ilan ang angkatin ng ating mga private sector kasi nasa liberalized trade na tayo po. Okay, sige po. Kay Eileen Mencias naman ng Abante, yung production daw po ay 19.4 would translate to production of 7.5 sa quarter 4. May we have the numbers for the planting intentions at hectareage? Meron po ito sa PSA, Eileen, no? Ha? At yan po ay kaya naman magkakaroon po ng ating taya ng ating hectareage sa fourth quarter. Okay? That is the precise answer. Asek Noel. Sige po. Kay Annabel Surara, how true na po na more rice imports are expected this year? Yung kasasabi niyo lang. Ilan po ang tansya lang natin. No? Asek Noel, nabanggit ko po kung pagbabasehan po natin ang targets ng DA na hindi naman po tayo lumalayo at tinamaan po natin noong nakarang taon, ay ang estimated rice inventory mula sa 2020, ang kailangan po nating angkatin sa kasalukuyang taon ay nasa 1.69 million metric ton na mas mababa sa mahigit na 2 million metric ton na inangkat natin nung nakarampung taon. Ito ay sasapat po para sa magkaroon tayo ng mga around 90-day stock level sa katapusan ng second quarter at magiging handa sa pagdating ng lean month. Sa lean month po, mga 60 days po tayo. Pero pagdating po ng third quarter, babalik tayo sa 90 days. At by year end, 99 days po ang projection natin. So, yung kasapatan po natin, yung adequacy nung nakaraang taon, 2020, ay nasa 90%. Itong 20.4 million metric tons sa 2010-1, sabi ni Secretary, nasa 95 na tayo. So, yung aangkatin natin, nasa 5%, hindi po ba? Parang gano'n. Something like that po. Tama po, Asek Noel. Tumama po yan. Tapos, Shaila Francisco naman, ano po ang rason kung bakit tumaas ng konti ang presyo ng isda? Ano po ang plano natin ng DAB FAR dito? Well, maganda po ang plano ng DAB FAR. Marami po silang intervention tsaka input. Yung pong pagtaas ng presyo ng isda ay ang dahilan po, isa sa dahilan ay nasa close season po tayo pa rin. Okay po. Another one po ay alam naman po natin na ito po ay isang source of protein content natin. Meron tayong challenge sa ASF. Kanya nga po medyo tumaas din po ng konti ang presyo ng ibang isda natin na tinatawag nating substitute protein po. Tama, okay. Ito, nasagot nyo na kanina, tanong ni John Enriquez masyadong sa first quarter. Meron ba tayong taya ng first quarter production o binuo na natin sa first half yun, ng 2021? Alam niyo po, Asek Noel, ang ating pong kalihim ay bagamat generalist ay naniniwala po siya sa breadth and depth. Okay. Ibig sabihin, kinukutuhan po niya. Ang projected palay harvest po natin for the first quarter is around 4.89 million metric ton, which is equivalent to 3.20 million metric tons ng bigas po natin. Okay, so 4.89 ng palay. Yan po ang projected natin sa first quarter, ha? Yes, sir. So, susukatin natin yan. Malalaman natin kung marireach natin yan sa bandang Abril na, no, ha? Tama po kayo. Or Mayo. Correct, Asek. Okay. Yes, sir. Ang tanong naman ni Revin Ochabe ng Business World, ano po ang mga nakahandang programa ng DA para maabot ang target rice production? Yun na, pakiulit nga siguro. Paano natin makukuha yung target na 20.4 million metric tons sa palay? Madalas pong sinasabi ng ating servant leader, dalawa lang po ang strategiyan general. Number one po ay increase in area production. Siyempre po, pag nag-increase ang area production, mas lalaki po ang ating produksyon. At pangalawa naman po, the use of technology. So, nabanggit ko po kanina yung mga fertilizer, high-yielding variety seeds, yung pong pagbabawas natin ng losses through good response sa climate change. And of course, ang pinakamaganda po, palagi po nating sinasabi, ang pagtaas po ng production is a derivative of investment. Ibig sabihin, pag binigyan po tayo ng additional fund, ay tataas din po ang ating Pero production. malaki na po ang pondo natin, di po ba? Ibig sabihin, itong taong ito, 10 billion sa RCEP, Opo. 15 billion sa National Rice Program at sa hybrid, di ba? So 15 billion ang nasa regular budget plus 10 billion na RCEP, di po ba? And Asek Noel, ang trust po ng kalihim ay gamitin at implement ng mabuti yan at hindi sayangin para po kung ano man yung tinaya na sinabi nyo kanina ay atin pong ipapakita. Maganda itong tanong ni Revin. May mga programa po bang bago para mabawasan ang production loss
lalo na sa palay tuwing may bagyo o yan, may, di ba? Yung magbibigay tayo ng mechanical dryers, explain nga yun expound nga yung Yusek. Alam niyo po, kanina nabanggit niyo, Asek Noel, hindi po tayo lumalayo dun sa mga firm frameworks natin. Ang ginagawa po ng Kalihim is to strengthen and upscale them. Ang mga sumusunod na estratiya ay para mabawasan production loss ay ang pagtugon nating mabuti kung paano tayo maging resilient at adaptive sa climate change. Ang procurement po ng mga seed reserve para po kapag may nasalanta, procurement ng agri-chemical para sa agarang control ng mga pests and diseases or outbreak, yan po yung nakakabawas din po. Localized information dissemination sa mga forecast para alam nila po yung pre, during, and after response po natin. Paggamit ng mga drone at satellite images para sa mabilis na assessment sa damage, para accurate po yung mga decision natin. At matibay na coordination sa National Irrigation Authority para sa schedule po ng irigasyon upang taon dun sa tama pong pagtatanim ang ating taniman at maiwasan po natin yung mga destructive na bagyo. Okay. Tanong naman po ni Lilibet Ison ng Philippine News Agency. May mga, ano po ang reaction natin? Meron nagsasabing amiendahan daw po ang RTL. Hindi pa po, ano sa palagay nyo, Yusek? Palagi naman pong sinasabi ng ating kalihim na bigyan muna po natin ng daan, pagbigyan po muna natin na fully ma-implement po yung ating RCEP. At pag na-implement naman po natin, ay meron naman po tayong lahat na obligasyon na mag-evaluate yan at para mailabas kung ano pong naging effect niya. Open naman po ang kalihim na kung kailangan po siyang amendahan. Kaya lang po dapat substantive at substantiated ang data po natin. Okay, mapunta naman po tayo sa mga issue tungkol sa iba pang commodities, no? Pinaka-popular po ngayon ang presyo ng baboy at supply. So ano po ang ating maaaring i-share natin sa mga nakikinig, nanonood, na ito lang, kahapon lang po, nagkaroon tayo ng first management committee meeting ng Department of Agriculture Family at isa ito sa mga maliban sa bigas, ang isa naman ay tungkol naman sa ASF sa kasupply ng baboy at karne. So, Yusek, ano nga po, explika, anong gagawin natin para maibsan natin itong isyong ito? Actually, kahapon po, ang kalihim ay namuno para po pag-present ang ating Yusek na namumuno sa livestock program po natin on how to upscale, strengthen our not only prevention, more so on control and management of ASF. Alam po natin na habang may ASF, napakahirap po mag-repopulate. Kasi ang policy po natin, we only repopulate on the areas that are clean. Visayas, Mindanao. That is right. And of course, ASEC, while repopulating, we have to clean and disinfect those that are affected so that in the future, they will be our clean area also. Okay, yan po ang ating At gagawa po tayo ng mga programa. Sundan na lang nila sa mga susunod na linggo kung ano ang mga konkretong estratehiya para ito po, ang ASF ay talagang masugpo. And in addition po, sinabi po ng kalihim at gusto po niyang impress, this is not passing the buck, but this is the reality that more than ever, LGUs should be recognizing their role in the food security. And pork is also a national concern in terms of food security. So yung PAPES po, yung ating pong pakikipag-ugnayan sa kanila, tsaka yung F2C2, ay magiging effective and efficient pong implementasyon kung totally yung co-implementation, coordination, lahat po ng may co ay magagawa po natin as a whole. Okay. Ito naman pong tanong ni Ramo Labay, ang DCXL, parang generalize niya na, may paraan po ba tayo na ang presyo ng mga pangunahing bilihin, kagaya ng bigas, gulay, karne, ay maibaba sa abot kaya ng mga mamimili? Actually, Asek Noel, tama naman po yun. Yun nga pong ating pong never-ending endeavor ay maging competitive. Kasi simply putting them down, ay sa bababa mo ng todo, it's not actually good to the producers. Mailagay lang po natin sa tama na kumikita po ang ating mga producer at saka sustainable at saka resilient sila. And the consumers will have them accessible at saka po available sa kanila. That's already good. Ang sukatan po natin, Asek Noel, tinitingnan natin that agriculture should not be per commodity and as a whole contributory to the inflation. Kasi po ang inflation ang ating primary sukatan po. Okay. So, tingnan naman natin po yung tungkol sa food mobility and logistics. Ano po?
na-highlight po ito nung nakaraang taon, noong 2020, na kailangan talagang ayusin natin, iparating na mahusay ang mga produktong agrikultural, sakahan, pangisdaan, at hindi maantala para naman ang presyo at supply ay maibaba dito sa Metro Manila. So, paano po tayo ngayon? Ang gagawin natin ngayon sa ating Asek Noel, actually, palaging sinasabi ng kalihim that we have 4 overarching objectives under the task force. One is continuous production, wherein we were able to prove that there is food. The second one is accessibility and mobility, and we address it by the different modalities like the Kadiwa and Anin Kita of different modes and system. Kung mapapansin po ninyo, nag-start tayo ng hampered, pero eventually po nagkaroon na po ng open. Tingnan nyo po, total household served nationwide, 2,364,546. Ang farmers and fisher folks beneficiary, 26,939. And doon naman sa cluster and consolidation, cooperatives nationwide, 4,453. Kaya sila po ang makikinabang muli nitong taong ito. Nabibigyan natin ng ayuda, di po ba? Parang bibigyan natin sila ng truck. Correct, Asek Noel. And in fact, even yung foods po, spoilage po, o kaya yung pagkasira po ay in the production area, ay tinutulungan po nating mailagay sa mga trading center. At hindi lang po sa trading center, even those institutional buyer ay naiko-connect po natin diretso, Asek Noel. Okay. At magtatayo po tayo ng pilot na 2 food processing center po. Sa unang-una sa Bambang Nueva Vizcaya, sa NVAT, tinatawag. At doon naman sa La Trinidad, sa BABTC, yung And Asek Noel, kanina naibida po ng Secretary, the ABC, yung natin, Agribusiness Corridor. We have one in Clark and the other one is in Taguig. Pero palagi pong dinidiin ng Secretary the role of the LGU. In fact, the good practice, Asek Noel, there are some LGUs also already who have a substantive purchase. Sila po mismong bumili at dinidistribute po. Billion na po ang naging contribution din po ng ating mga LGU. Ayan. At maganda rin po ito ngayon dahil patuloy pa rin ang ayuda natin sa ating mga small farmers and fishers. At meron na po tayo, maganda na po itong record na ito na ipautang, na ihatid, kagaya nitong Assure Aid Program, Yusek. In fact, Asek Noel, ang nakakatawa po, yung recognition ng Secretary, the nexus between hunger and poverty. Sabi nga po niya kanina, hindi po sa walang pagkain, marami po ang walang pambili. Okay, Kanya po because of that, yung pang-apat po nating objective sa task force is amelioration as and when it is needed. Inuna po natin sa mga rice farmers before, noong last year, nagbigay po tayo ng tigpa 5,000, 2 buwan po yun. Ngayon po, non-rice farmers naman po in the form of other commodities. Yan po, gagamitin daw po yan sa mga, pinagkukunan po niyan yung excess na taripa sa RTL. At yan po ay nagdesisyon na ang Pangulo at ang siyempre ang Senado, tapos ang Pangulo, na okay na po yun. 4.5 billion, ayan po, marginalized at di ba? Non-rice farmers. Actually, Asek Noel, 2 pong purpose nito para i-ameliorate to provide actually, 3 po pala. To provide a secured and direct food and financial assistance in the amount of 5,000 to farmers and fishers affected by the pandemic. To provide market support to local producer of chicken, eggs, and rice. Employability rin po yan para sa mga related sa agricultural industry natin. And to give a source of livelihood to micro and small enterprises as distribution partner. In other words, Asek Noel, yung velocity ng economy, pinapaikot pa rin po namin. Multiplier effect. At least may panggastos silang 3,000. Nakatulong pa tayo sa sektor ng manukan. Correct. Ba? At syempre sa bigas. 1,000 po kasi. Tama po, Asek Noel. Ang kaakibat doon. 3,000 cash, 1,000 sa bigas, 1,000 sa manok at itlog. So, 600 and 400 po. So, ayan po ang ating mga, at sino naman po, ito po ang eligible natin, no? 890,000 ang eligible natin na non-rice farmers. Yan po. At tungkol, Yusek, siguro tuloy-tuloy ang paglilista natin, di ba? Ang nakakatawa po, Asek Noel, ang secretary po, personal, ay yung kanyang pioneer na distribution ay ginawa po natin sa Quezon at na-witness niya. Complete po ang cycle kasi po immediately nakuha po yung mga produkto o yung kalakal ng ating mga beneficiary and within substantive amount of period ay nabayaran naman po yung mga supplier.
So ASEC Noel, it means that the system is perfect. Okay po yung kanya. So, yan po ang ating taya ng ating... may sasabihin pa ako kayo, Yusek, sa ating kababayan, mga katwang, mga kapartners, lalo na po, nakikiramay tayo ngayon sa MMDA chairman. Sa totoo lamang po, tama si ASEC Noel, isa pong napaka-matibay at napaka-supportive na partner po natin si General Danny Lim ng MMDA po. Sila po, yung parang yung mobility, no? Opo. Yung pagpaparating dito sa Metro Manila ng mga ating produkto, mga inputs. And ASEC Noel, si General Lim will always be remembered by the stakeholder ng agriculture as somebody that when we asked to exempt us from the color coding, hindi po siya nagdalawang isip. Nagbigay po siya ng instruction na exempt po lahat ng nasa agriculture. At yan din po, maliban sa MMDA po, yung mga aming pasalamatan din po at tuloy-tuloy na ating maaabala ang ating mga local government officials. So po, mga gobernador, mga mayor, sabi nga natin, sila ang food security czars. Hindi ko na po, magbabanggit ako ng ilan, no? Si Governor Rudy Albano ng Isabela, Governor sa Ilocos Norte, si Marcos Monotok. Tama po. Si Governor sa Pampanga, Governor Pineda, Governor Umali sa Nueva Ecija. Sila po ang mga lakas tumo, lalo na sa region dito po, sa Pampanga, sa Bulacan, at sa iba pang mga probinsya, Bohol. In fact, yung League of Governors President po ng ULAP, si Governor Velasco, is also a good model also. Yes, sir. Yan po ang ating mga katuwang. At syempre, andyan din po yung mga NGOs, mga industry associations sa USEC, di ba? Sa ating mga magbababoy, sa poultry, at syempre po yung mga high value crops, fisheries, tututukan natin. At syempre po sa nyug, napakalaki po ito. Sana naman yung ating coconut levy mapirmahan. Iniintay po yan ngayon ng ating mga kababayan. So, on that note, Yusek, ang bilis ng oras. Parting words po. ASEC Noel 2020 was supposed to be a 2020 vision, clear vision, but it was very challenging. 2021 will always be also as challenging as 2020, but with good strategies that the Secretary draft and frame, may mga matitibay po tayong framework, and of course, hindi po natin kalilimutan with the help of our partners, ang ating mga stakeholders, the what we call co-implementers, the whole of the governmental approach. Sabi nga ni Secretary kanina, we have one DA. Wonderful. Di ba? Wonderful. 2021 po. Wonderful 2021. Maraming salamat po, si Yusek. Sabi ko, sana po ang 2021 ay wonderful year, kinder, di ba po? Kinder, Yes, of course. safer para sa ating lahat. Yan po. Again, sa aming pagtatapos, sinisiguro namin sa sambayanan na sapat ang pagkain para sa lahat at muli namang ipinapaalala na dapat ay tuloy-tuloy ang daloy ng pagkain at iba pang essential inputs para sa ating food production. Let's all take an initiative to ensure the efficient and fast delivery of food and other produce from farm, fishing grounds to the markets. Magkaisa po tayo para ang lahat ng pamilyang Pilipino ay magkaroon ng access sa ligtas, dekalidad at murang pagkain. Nagpapasalamat kaming muli sa ating mga magsasaka, Yusek, magsasaka at mangingisda, at iba pang food champions na patuloy na kumikilos para kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Gayon din sa buong pamilya ng Department of Agriculture, sa lahat ng regional field offices, ating mga bureaus, attached agencies and corporations na kaisan natin upang ng kalihim ni Secretary William Dar, Yusek Ariel at iba pang executives sa Department of Agriculture para makamit natin ang isang food secure and resilient Philippines with prosperous and empowered farmers and fishers. At sa ating bossing, sa Radyo TV Malacanang, sa PCOO, Secretary Martin Andanang. Boss Martin, maraming salamat po sa inyong binigay na espasyo na 30 minutes every Tuesday and Thursday para dito po sa ating task group on food security presser. Again, please visit our website, da.gov.ph, and like our official Facebook page, Department of Agriculture
Philippines. Muli, ako po si Noel Ocampo Reyes at sumasa inyo, ito po ang ating virtual presser. Magandang hapon at Happy New Year sa ating lahat. Gandang hapon po, Asek Noel. Gandang hapon.